Magandang araw, CCF fam. Ako po si Ian Tanchinko from the Elevate Ministry. At kasama ko po ngayon ang isa sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Bong Saking, para sasagutin ang ating mga katanungan para sa Sunday Fast Track. Magandang araw po, Pastor. Sa aking unang katanungan po, kung ang Diyos naman ang may kontrol at ang plano niya ang nasusunod, bakit kailangan pa nating managot sa ating mga desisyon? Ayan. Alam niyo, pag sinabi nating si God ang may control, meron siyang pamamahala. At minsan nilalatag na sa atin ng Diyos o ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Ngayon, kapag hindi mo ginawa, may consequence yun. Kasi part yun ng kanyang palatuntunan. Halimbawa, naalala niyo sa Acts chapter 27, sabi ni Paul, nagpakita sa akin ang anghel ng Panginoon Diyos na aking pinaglilingkuran, na wala sa inyo ang mamamatay. Diba? Yun ang sabi niya eh. Pero pagdating sa bandang huli, sabi niya, pag hindi kayo sumunod at umalis kayo sa bangka na to, pati ikaw madadamay, mamamatay ka din. Sa madalit salita, sa pamamahala ng Diyos, meron siyang, ito yung pag ginawa mo to, ito resulta, hindi mo pwede baguhin yan. Kumbaga, ito yung narrow road that leads to life. Huwag kang pumasok sa wide road and expecting that it will lead to life. It will not. Kasi by the sovereignty of God, it will lead to destruction. Yun ang sabi niya eh. Kaya, yung desisyon, binigay niya sa atin. So, pananagutan natin yan. Lahat tayo, ang ating direksyon ay palaging palaban sa Diyos. Awa na lang ng Diyos na ibalik niya tayo sa Kanya. Wow, praise God for that answer po, Pastor. Para sa aking pangalawang katanungan po, bakit po kaya hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng mga bagay na hindi maganda o kaaya-aya, tulad ng mga sakuna, kamatayan, o kaya mga sakit? Ayan. Marami ang dahilan ang Diyos na binanggit sa Bible kung bakit may mga ganong bagay na pangyayari. Yung iba, resulta ng ating mga maling ginawa. Katulad ng wala naman yan sa original kundi nagkasala tayo. So sufferings came in because of our sin. Yung iba naman ay maaring disiplina. Kaya naalala nyo sa 1 Corinthians, for example, 11, na some of you, kinuha nyo yung Lord's Supper na hindi kayo naghusga ng tama. Kaya iba sa inyo may sakit, iba sa inyo mahina, iba sa inyo ay nangamatay pa nga. Sa madalit salita, yung mga pangyayaring ganoon, pinapahintulot ng Diyos upang pagtibayin ng ating pananampalataya, katulad sabi sa James. O kaya naman tayo ay disiplinahin upang tayo ay tumibay, di ba? O sanayin ng Diyos. So maraming dahilan ng Diyos, pero hindi natin maibibigay ng one size fits all. God is so wise para magagap natin lahat yan. Yes po, Pastor, I agree with those. Pero kaugnay po sa aking pangalawang katanungan, parte po kaya ng plano ng Diyos ang mga taong pinanganak ng may defects o kaya deformities? Ayan. Yung deformities, ang naaalala ko lang dyan ay yung sa John. Sabi niya, yung bambulag na yan ay dahil sa kasalanan ng magulang niya, kasalanan niya. Simple lang sinabi ng Panginoon Jesucristo, yan ay para sa kalwalatian ng Diyos. Whatever God allows, it is always for His glory and for the good of those who love Him. Yes po. Praise God po. So maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, iniimbitahan ko po ang ating mga kabataan to join our Elevate service tuwing Sabado, 3 p.m. dito sa CCF Center, and follow us on our Facebook page and YouTube channel for other updates. So that's it for our Sunday Fast Track. Paalam and God bless.